Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kaniyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinabuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin, at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti, ano pat napuno ang ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mainit at mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kong naririto at kasama natin online. Sama-sama po nating papurihan ang mahal na poong Jesus Nazareno. Pakibati naman po ang inyong mga katabi. Good afternoon. Alam ko po tayong mga Pilipino ay mahilig maghanda, mahilig sa party. Kahit anong okasyon, maghahanda. Kahit minsan ay gipit, kapag may mahalagang tagumpay sa buhay o sa buhay ng kapamilya, alam ko kahit simple, ay maghahanda tayo. Ang tanong ko, kapag tayo ay naghanda, siyempre tayo ay nag-iimbita. Hindi ba masasaktan tayo kapag hindi nagpunta yung ating inimbita? Inimbitahan natin sila kasi para sa atin, mahalagang tao sila sa buhay natin. Gusto natin kasama sila sa ating pagdiriwang, sa ating pagse-celebrate ng magandang tagumpay sa buhay natin. Masakit po, di ba? Kapag yung mahalagang tao para sa inyo, wala kapag inimbitahan ninyo. Oo, baka mahalaga nga sila para sa inyo, pero ang tanong, mahalaga ba kayo para sa kanila? Baka hindi. Kasi kung mahalaga ang isang tao para sa inyo, tapos may invitation sila sa inyo, gagawa kayo ng paraan para makapunta sa invitation nila. Kayo mismo, dahil mahalaga sila para sa inyo, mag-a-adjust ng inyong oras para makapunta sa imbitasyon nila. Pwede pa kayong mag-cancel ng ibang lakad dahil mas mahalaga sila
kaysa sa iba. Kapag mahalaga, inuuna natin. Kapag mahalaga, hindi natin pinapalampas. Kapag mahalaga, binibigyan natin ng panahon. Kaya ang tanong sa atin ngayon mga kapatid, mahalaga ba ang Diyos para sa inyo? Mahalaga ba ang poong Jesus Nazareno para sa inyo? Kung mahalaga po, iparinig natin sa pamamagitan ng palakpak. Ayan po, dinig na dinig ko na mahalaga sa inyo ang Diyos. At kung mahalaga ang Diyos, palaging tandaan, uunahin, hindi papalampasin, at palaging bibigyan ng panahon. Ang ipinapahayag po ng mga pagbasa sa atin sa linggong ito ay ito, mayroon tayong Diyos na naghahanda ng piging para sa lahat. Naghahanda yung Diyos ng masayang party para sa ating lahat. Lahat tayo ay inaanyayahan niya kasi lahat tayo mahalaga para sa Diyos. Mahalaga ka para sa Diyos, kaya ka inaanyayahan ng Diyos sa kanyang piging. Narinig natin sa Ebanghelyo, isang piging sa kasal, yung paanyaya. Ito raw ay sumasalamin sa paanyaya ng Diyos sa piging sa kalangitan. Kasal ang ginamit na imahe dahil ang kasal ay pagdiriwang ng pagmamahalan. At iyon ang itinutukoy ng piging sa kalangitan, pagdiriwang ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Ano po yung nagiging problema? Maganda po yung paanyaya ng Diyos. Ngunit narinig natin sa Ebanghelyo, may mga inimbitahan, ayaw naman magpunta. Yung ibang inimbitahan, may kanya-kanyang lakad. Yung iba naman, naging bayolente pa sa mga nautusan na mag-imbita. Parang ayaw nila na mapakialaman sila. Magandang tingnan po yung ating mga sarili sa mga taong naimbitahan sa Ebanghelyo. Tandaan, tayong lahat po, bukod sa paanyaya sa piging sa kalangitan, tuwing araw ng linggo, ay iniimbitahan din sa piging ng Panginoon dito sa simbahan, sa misa, kung saan nais tayong tipunin ng Panginoon upang busugin sa salita at sa pagkaing nagbibigay buhay. Ang tanong sa atin, may mga pagkakataon ba na tinatanggihan natin yung imbitasyon ni Jesus? May mga pagkakataon ba na sinasabi natin, sa susunod na lang po ako pupunta, may mga gagawin po muna akong iba. O kaya naman, kapag may natira na lang akong oras, after kong magawa lahat ng iba kong gagawin, tsaka na lang ako pupunta. Sa tingin ko naman po, ay wala kayo sa mga taong iyon sa Ebanghelyo. Kaya kayo naririto. Kaya kayo nagbibigay ng panahon sa ating Panginoon. Pero narinig din natin sa Ebanghelyo, merong ding pumunta, dumating sa paanyaya ng Panginoon. Pero kalaunan, pinaalis. Bakit? Kasi hindi siya nakabihis ng ayon sa pagdiriwang. Hindi nakadamit ng maayos. Hindi siya handa sa handaang inihanda ng Panginoon. Ano pong sinasabi sa atin ito? Hindi sapat na pupunta tayo. Hindi lang sapat na papaunlakan natin yung paanyaya ng Panginoon. Dapat din pinaghahandaan natin yung ating pagharap sa ating Panginoon. Hindi ba kapag tayo ay nagsisimba, nagdadamit tayo ng maayos? Minsan nga, meron pa tayong nakatabing damit na pangsimba. Hindi po ba kapag tayo ay may lakad kasama yung mahalagang tao sa buhay natin, hindi ba pinipili natin mag-ayos ng maayos talaga upang tayo ay maging presentable? Pero mga kapatid, pinapaalala din sa atin na hindi lamang dapat yung panlabas, yung ating paghahandaan. Dapat mas ayusin natin yung ating kalooban, yung ating katauhan, bago pumunta sa piging na inihanda ng Diyos
tuwing linggo at sa piging na inihanda ng Diyos sa dulo ng ating mga buhay sa kalangitan. At paano po tayo maghahanda? Sa pamamagitan po ng pagsasaayos ng ating mga buhay. Sa pamamagitan ng pagbabago patungo sa kabutihan. Mga kapatid, paalala ko po sa inyo, sa panahon po ng ating binyag, tayo ay ginawang malinis na. Inihanda na tayo simula pa lang noon ng Panginoon. At isa po sa mga simbolong ginagamit natin ay puting damit. Paalala na tayo ay malinis at may paanyaya po yung pagsusuot sa atin ng puting damit. Nawa, panatilihin natin yung kalinisan na binigay sa simula pa lamang ng ating mga buhay. Pero aminin po natin, talagang dadating yung mga panahon na tayo ay marurumihan. Ang Panginoon po, nagbibigay pa rin ng pagkakataon para tayo ay makapaglinis ng ating mga sarili, ng ating mga katauhan, para tayo ay maging handa sa pagharap sa Kanya, lalong-lalo na sa mga sakramento ng kumpisal, paglilinis ng ating kalooban, sakramento ng Eucharistia, patuloy na pagbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay maging handa sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin, may Diyos na pinaghahandaan tayong lahat. Nawa tayo rin ay maghanda ng ating mga sarili para makasama siyang maligaya, magpasawalang hanggan. At hayaan niyo pong tapusin ko po ang aking pagninilay sa isang kwentong ito. Sa isa pong parokya ng kaibigan kong pari, nauso sa kanila na kapag may birthday yung batang naglilingkod sa parokya, ang request ng bata ay mag-birthday sa 3rd floor ng kumbento. Yung 3rd floor po ng kumbento ay isang hall na pwedeng talagang dausan ng paghahanda. Mas mura kaysa mag-birthday sa Jollibee at mas maraming pwedeng magkasya kung mag-birthday man sa bahay nila. Siyempre, pipiliin na lamang sa 3rd floor. At isang araw daw, ang nag-request kay Father ay ang kapatid ng isang sakristan. Ang pangalan niya po ay Queenie. Si Queenie po ay lumapit kay Father. Sabi niya kay Father, Father, pwede ba akong mag-celebrate ng aking birthday sa 3rd floor? Pumayag si Father at sakto, nung araw na iyon ay may nagbigay ng pang-spaghetti. At yun po yung inihanda para kay Queenie. Nung araw na po ng birthday ni Queenie, ang daming bisitang mga batang naglilingkod sa parokya. Tuwang-tuwa si Queenie. Tapos nakahanda na rin yung spaghetti inihanda ng parokya para sa kanya. Para sila ay may mapagsasaluhan. Tapos biglang kinantahan si Queenie at may cake na surprise para kay Queenie. Nung kumakanta na sila ng happy birthday, unti-unting nawala si Queenie. Nagtago na pala sa ilalim ng lamesa. Nakita ni Father, iyak nang iyak si Queenie. Tinanong niya, bakit ka umiiyak? Kasi daw, first time pala niyang may malaking cake sa kanyang birthday. At first time niyang maraming kaibigan na umattend ng birthday niya. Sabi ni Father, isang araw siguro, babalikan ni Queenie yung karanasan ng masayang birthday sa 3rd floor. Sasabihin niya, yung pinakamasayang birthday ko nangyari sa simbahan. Masayang salo-salo po yung gustong ialay ng Diyos para sa ating lahat. Masayang pagsasama-sama. Siguro hindi pa natin nararanasan kasi hindi pa tayo lubos na tumutugon at naghahanda ng ating sarili sa paghahanda ng Diyos para sa ating lahat. Kaya, mga kapatid, ano pang hinihintay natin? Andito na tayo. Ibigay nyo na yung inyong mga sarili. Hayaan nyong baguhin na kayo ng Panginoon upang maging handa tayo, bawat isa,
sa inihandang tahanan niya para sa ating lahat sa kalangitan. Mga kabataan, mamaya po makikita natin sa ilang sandali ang pagpapanibago ng pangako ng mga kabataan na maglingkod sa ating Poong Jesus Nazareno. Ito, mga kabataan, ay isang paraan ng paghahanda sa atin sa paanyaya ng Diyos na tayo ay maging maayos kapag nakakaharap natin ang Panginoon. At isa pa pong paanyaya sa ating lahat, mga kabataan, na naglilingkod dito sa ating parokya. Pinapaanyayahan din kayo ng Panginoon na tumawag pa ng maraming tao na hindi nakakarinig ng paanyaya ng Panginoon na pumunta sa kaniyang piging na inihanda. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ito po yung ating panalangin sa Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, salamat sa paghahanda ng masayang piging para sa amin. Salamat sa patuloy na pag-anyaya kahit madalas kami ay tumatanggi at nagtatago. Patuloy niyo po kaming tulungang maghanda upang patuloy kaming hindi mawala sa aming paglalakbay sa buhay na ito, papunta sa inihanda mong tahanan sa buhay na walang hanggan. Amen.